kay Jesus. Why? Do we have to apologize for it? Isn't Jesus the Lord of Lords and King of Kings? Hindi ba, in the name of Jesus, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord? So bakit tayo kailangan mag-apologize that we are focusing on Jesus-ness? Kailangan maintindihan natin yung ganyan mga bagay. At dahil oppressed kayo, kung masasabi lang ni Jesus in the way we are saying it now, dahil oppressed kayo, oppressors kayo ng sarili at kapwa rin dahil sa inyong kamalian. Siyempre, pag oppress ka, mga oppress ka rin. Ipapasa mo yung burden sa iba. At tulad ng sinabi ni Jesus, but you will not accept me and my message. You will not accept freedom from oppression, and you will not give freedom to yourselves and to others. Kaya kawawa ang mga relihiyoso na sumusunod sa Pharisees. Ma-oppress sila. Kahit pa 10 taon kang maglingkod ng kung ano-ano mga kabanalan, bla 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 bla, minsan ka magkadupilas, magkamali at madapa, sila ang unang yuyurak sa iyo. Sila ang unang magtatakwil sa iyo. Sila ang unang magpapahiya sa iyo. Kasi nga, Pharisees, under the law, walang puso. O na-break mo ang law, dudurugin kita. Katulad ng babae who was caught in adultery. Sabi nila, according to the law of Moses, she must be stoned to death. Ano bang malay nila sa kalagayan ng babaeng ito? Wala na ba siyang naitirang pwedeng ibenta kundi ang kanyang natural resources? Dahil baka magugutom na siya o may mga anak siya, gutom na sila. Nauunawa ba nila ang kalagayan ng tao? Basta i-judge sila. Sabi ng law, batuhin yan. Wala kami pakialam kung ba't niya ginagawa ang ginagawa niya. Ganun ang Pharisees. Alam nyo, hindi ipinabato ni Jesus. Once more, binangga, dinurog niya yung law to apply love. Of course, sabi naman niya sa babae, sin no more. Pero yun, hindi niya ipinahiya, hindi niya pinarusahan. Sabi niya, alam mo, ayusin mo na yung buhay mo para hindi ka kinakaladkad lagi ng mga Pharisees na yan. Luke 4:14 to 30. Bumalik sa Galilee si Jesus, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa Kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinangaan siya ng lahat. Pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga noong araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Prophet Isaiah. Binuksan niya ito at sa dakong kinasusulatan ng ganito, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo ang kasulatan at isinauli niya sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Sa madaling salita, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa kay Jesus. Hinirang si Jesus ang Panginoong Diyos sa langit upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Ang Israelites, ang audience niya, ang tinutukoy na mahihirap. At maririnig nila mula kay Jesus ang magandang balita. Ang mga Israelites, ang audience, sila ang mga bihag na tinutukoy at sila'y palalayain ni Jesus. Bihag nino? Bihag ng ano? Paano palalayain ni Jesus? Ang mga Israelites, ang mga bulag,
na tinutukoy at sila'y makakakita dahil kay Jesus. Bulag saan? Bulag sa ano? Paano makakakita? Ang Israelites ang mga inaapi at isinugo si Jesus upang sila'y palayain. So inaapi nino? Paano inaapi? Paano palalayain ni Jesus? Pag naunawa natin ito, mauunawa natin ang misyon ni Jesus. Ba't siya isinugo ng Ama? At hindi lang sa Israel, kundi sa lahat ng lahi at bayan na isa sa Israel sa ilalim ng mga batas ng Israel. Hinirang si Jesus upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Pagliligtas ni Jesus sa Israelites and by extension sa mga taong katulad, nakatulad, gumaya at pinagaya sa Israelites. Dapat sana sa Israelites lang siya magpapalaya, pero napakarami mga lahi sa mundo ang gumaya sa Israelites, kaya sila man ay tatablan na rin ang pagpapalaya na ito ni Jesus. Dahil kailangan na rin silang palayain mula sa mga gapos at kulungan na dapat sana yung Israel lang ang nakagapos at nakatali. Kasama ba tayo ngayon sa usapang ito? Kasama ba tayo sa mga mahihirap na dinalhan ni Jesus ng magandang balita, sa mga bihag na palalayain, sa mga bulag na bibigyan ng liwanag, sa mga inaapi na palalayain ni Jesus at ililigtas ni Jesus? Suriin natin yan ngayon din. Luke 4 sa pagpapatuloy. Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tiyak, nasasabihin niyo sa akin ng kasabihang ito, manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel nung panahon ni Elisha, nang hindi umulan sa loob ng 3 kalahating taon at nagkaroon ng taggutom sa buong lupain. Subalit, hindi pinapunta si Elisha sa kanino man sa kanilang mga balo sa Israel, kundi sa isang byuda sa Sarepta sa lupain ng Sidon. In other words, ano sabi ni Jesus sa kanila? Ang audience niya, Israelites, mga hardcore Israelites. Sabi niya, ang pinagpala nung panahon ng tagutom ay hindi Israelite, kundi isang Gentile, isang non-Israelite. Shocker ang sinabi ni Jesus. Bagamat totoo yun, alam natin. Sa books of Elisha, sa Elijah, nandun yung kwento. At itinuloy pa ni Jesus before a very Jewish audience. Sa dinami-rami ng mga may ketong sa Israel nung panahon ni Elisha, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria, hindi taga-Israel. So anong sinasabi ni Jesus sa kanyang audience? Ang pinagpala ng Diyos Ama sa langit ay hindi Israelite, kundi isang Gentile, isang non-Israelite. At remember, ipinakadiin-diin ng writer that Jesus was full of the Holy Spirit. In other words, ang sinasabi niya, bagamat salungat sa gustong marinig ng mga Israelita, ito ay nagmula sa kapangyarihan, mula sa kaitaasan, mula sa banal na Espiritu. Sinasabi ni Jesus sa mga ethnocentric Israelites, hindi kayo paborito ng Panginoon, tulad ng akala, paniniwala, katuruan at tradisyon ninyo. Mga kapatid, ito ang kauna-unahang public sermon ni Jesus sa kanyang ministry. Kauna-unahan. At ang statement niya sa Israel, hindi kayo paborito tulad ng akala nyo.
This sets the tone for the ministry of Jesus to correct many mistakes of the Israelites about themselves, about their tradition, about their scriptures. Kasi yung scripture sila ang nagsasabing sila ang paborito, sila ang nasa center of the universe, sila ang bukod tanging pinagpala. Pero dumating si Jesus full of the Holy Spirit para gibain yung napakatibay, napakatanda nilang paniniwala na yun. Inuga ni Jesus ang mga pundasyon. Tulad ng sinabi niya tungkol sa templo sa Jerusalem. Sabi niya, walang bato ni isa mang mananatili na nakapatong sa kapwa bato. Guguho ang templong yan. Hindi yan gustong marinig ng mga Israelites. Kaya nga nila pinatay si Jesus. The Holy Spirit, Jesus, deconstruct a major teaching of the Jewish scriptures about the Jews, about the Israelites. Walang handang makarinig noon, lalo noong oras na yon. Dahil sa mga ganitong paniniwala, sa very ethnocentric beliefs ninyo, kaya kayo matatawag na mahihirap. You are spiritually poor. Bulag, spiritually blind. Bihag, spiritual religious prisoners. Mga api ng religious system. At sa mga ganitong paniniwala at kalagayan, kayo ililigtas ng anak ng Diyos. Na ipinadala si Jesus upang ituwid ang liko. Liwanagan ng madilim, itama ang mali. Sa pagpapatuloy, nagustuhan kaya ng mga Israelites sa narinig nila. Luke 4:14-30, sa pagpapatuloy, nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Tulad din ng marami ngayon, pag naririnig nila ang katuruan ni Jesus at ang Espiritong Banal, na labag sa tradisyon ng Israel, labag sa nakasanayang mga doktrina, nagagalit din sila. So may mga nauna na magkakamuka ng korte ng utak. Nagalit dahil bago sa tenga. Unheard of ang kanilang narinig. Salungat sa usual teachings and beliefs. At ang teaching bigla ni Jesus ay inclusive, not exclusive as the Israelites want the teachings to be. Kasi sabi niya, yung mga outsiders, sila nga binless. So huwag niyo sabihin kayo lang ang blessed dyan. Anong ginawa nila? Nitong Holy Assembly na kanya nilang ay praise God, praise the Lord. Hangang-hanga sila kay Jesus. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas patungo sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog si Jesus sa bangin. Yun ang reception nila kay Jesus sa kauna-unahang sermon. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Jesus passed through the crowd. That was like a wall around him, pushing him into the ravine. Si Jesus, itutulak nila sa bangin. Papatayin nila agad. Ang sinabi pa lang, hindi talaga kayo paborito, tulad ng akala nyo. Paano pag maririnig pa nila yung mga ibang sasabihin ni Jesus? Kaya nga nila ipinako sa krus. Unang public preaching ni Jesus. At yan ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon, disturbing truth. Kung inaakala natin na dumating si Jesus para pakihele-hele ang mga tao, i-comfort-comfort, tadajing-tajing, we are wrong. Jesus brought very disturbing truths na dapat harapin, dapat i-process, isipin, pag-isipan, suriin, at i-apply. Panginoon naming Diyos, patuloy po kayong mangusap sa iyong mga anak. Patahimikin niyo po ang aming loob. Pagharian niyo kami ng inyong kapayapaan, kaliwanagan, karunungan. Mangusap kayo. Binubuksan namin ang aming isip at puso sa inyong mapagpalayang katotohanan at liwanag. May you be our speaker, our preacher, our teacher, O Father. We seek you in the name of your Son, Jesus. So, muli nating balikan ang kwentong ito. Napakahalaga ng kwentong ito. Being the first public sermon of Jesus. Ibig sabihin, yun ang napakahalaga sa kanya, yung agenda na yan. Luke 4:14-30, isa-isahin natin. Then Jesus returned to Galilee, filled with the Holy Spirit's power. Ina-emphasize yun, para walang lito na talagang galing sa Espiritu sa kaitaasan ang turo niya. Therefore, by this introduction, we expect big things. We expect
the work of the Holy Spirit. Reports about him spread quickly through the whole region. He taught regularly in their synagogues and was praised by everyone. So there was acceptance at first, celebration of Jesus, before Jesus dropped the bomb and challenged traditional beliefs. Luke 4:16, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on the Sabbath and stood up to read the scriptures. By scriptures here, you mean tradition, authority, the box, and it was inspired and infallible as the Israelites considered them. Hindi pwedeng galawin, hindi pwedeng banggain, hindi pwedeng tibagin. At yun ang kanyang binasa. The scroll of Isaiah, the prophet, was handed to him. He unrolled the scroll and found the place where this was written. The Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring good news to the poor. Good news to the poor, the deprived, yung mga salat, kapos, at kulang. And by this, hindi niya ibig sabihin pera. Kulang, kapos, sa kaliwanagan ng isip. Good news to the spiritually poor who had been impoverished by all the fake news and the bad news that they were given all the time. At ano yung laging binibigay sa kanila ng kanilang relihiyon, ng kanilang mga teachers of the law and Pharisees? Sin and judgment. Araw-araw, purgang-purga na sila sa kauusig, sa kasusumbat sa kanila ng mga religious leaders nila tungkol sa kanilang mga kasalanan. At araw-araw, wala silang tigil ng kakakatay ng mga hayop, lahat ng ibang uri ng hayop, para ialay bilang panghuhugas sa kanilang mga kasalanan na sabi naman sa Bible, ay hindi naman talaga nakakahugas ng kasalanan. Every day, the priests make the same offerings that never really take away sin. So, lagi silang pinupurga ng sin and judgment dahil pinupurga sila lagi sa law. Ito ang law. Kulang kayo, na-break nyo, mali kayo. Ito, sinful kayo, sinner, every day. Kaya napakarami mga depressed ng panahon na ito na malamang tinutukoy din pag sinasabing possessed by an evil spirit, napopossess ng mga masasamang espiritu. Kasi they are describing actually mga schizophrenia, mga grave depression ng mga tao. Paano kayo hindi ba de-depress kung araw-araw binobomba kang makasalanan ka, paparusahan ka ng Diyos, kulang ka, kahit anong gawin mo, kulang, mag-offering ka lagi, kulang pa rin. Nakaka-depresyon. At sabi ni Jesus, isinugo ako para palayain kayo sa mga depressing issues na yan ng inyong relihiyon. Luke 4:17-19, He has sent me to proclaim that captives will be released, the blind will see, the oppressed will be set free, and that the time of the Lord's favor has come. The time of the Lord's favor, meaning love and grace, has come. Good news has come. The gospel has come to replace the time of the law and judgment, which is the bad news. To replace the time of spiritual poverty, blindness, oppression, and captivity. Yan ang kritik ni Jesus, diagnosis ni Jesus sa relihiyon ng mga Israelites nung panahon na yon. Kaya huwag tayong magtaka na yung mga religious leaders ang nagpakana na ipapatay si Jesus. Ephesians 2:14-15, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Siyempre, kung fan ka ni Moses, magagalit kang marinig yan. Ephesians na nga may sabi. Sasabihin na naman iba, sabi ni Ed Lapis, sinira naman daw ang law. Ako ba ang Ephesians? Apelyido ko ba yan? Binabasa lang natin. At yan ang sabi, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. All na nga eh. Pipilitin pang baluktotin ng iba dahil ang gusto nila talaga, yung law. Hindi nakatwiran ng umiiral, tigas na ng ulo. Romans 7:6, but the law no longer rules over us. Now we can serve God in a new way by obeying His Spirit, which is liberating, and not in the old way by obeying the written law, which is limiting.
Romans sa may sabi niya na, hindi ko apelyido ang Romans. Sabi, hindi na tayo under the law. Pwede na tayong maglingkod sa paraan sa pagsunod sa Espiritu ng Diyos na nakakapagpalaya mula sa limitasyon ng law, ng written law. This is Jesusness. Jesusness takes people away from the law by the power of the Holy Spirit to bring them into rest, into peace with God. So, obey the Spirit, not the written law. Kahit hanggang ngayon, lahat ng mga tao, pagka sinasabing, uy, bakit ganyan ang kulay ng buhok mo? Anong verse ang nagsasabing pwede ka magkulay ng buhok mo? Yung lahat ng gagawin nila, kailangan may verse na po nagpaibigay ng permiso. Sabi nga, we can now serve God, we can live our lives outside of this law and under the Spirit. The Spirit that sets free. Libre na ba tayong gumawa ng lahat ng mali? Pwede na tayong magwala? Pwede na tayong maging kriminal? Maging ganyan. Of course not. Because may ibinigay na law si Jesus. Love. Loving ba na magwala? Loving ba na pumatay ng tao? Loving ba na magnakaw? No. Pero, unlawful ba na kulayan mo yung buhok mo ng pula? Wala namang nagsasabi yung gano'n si Jesus. O, at saka, nakakamatay ba ng kapwa yan? Nakakapagpahirap ba sa kanila unless inuutang mo sa kanila yung pampakulay? So, marami ng laws na actually inimbento ka ng tao, hindi kasama sa Jewish law eh. Pero dumami ang law ng church in the last 2,000 years, nadagdagan pa doon sa original laws ng Jews, na pinalaya na nga ni Jesus sa mga tao doon. Tapos inimbento ang church ng ibang mga law. Kaya kung tutingnan mo, ang mga maraming Christian ngayon, katulad sila ng mga Jews nung panahon ni Jesus. Hindi sila malalaya, inaapi ng religion, kinokontrol, laging pinapagalitan, laging inuusig. Kaya relevant sa atin na pag-aralan ang kwentong ito. Hindi lang yan tungkol sa kanila noon, tungkol din yan sa atin ngayon. So the captives of the law will be released. The blind to God's love and grace will see. And why are they blind? They are blinded by the law. Alam niyo ba na nakakabulag yung sobrang dedication to Old Testament laws? 2 Corinthians 3, 15 to 17. Eto na naman hindi Corinthians ang apelyido ko. Corinthians ang may sabi niya. When the law of Moses is read, they have their minds covered over with a covering that is removed only for those who turn to the Lord. Yan daw mga fans ng law, tuwing nagbabasa sila ng law, tuwing lagi nilang law ang utak nila, laman ng utak nila, teaching nila, ng bibig nila, nabubulag sila. Natatakpan ang kanilang mata, natatakpan ang kanilang katwiran, at natatanggalan ang talukbong na yon kung sila ay susunod kay Jesus. This veil of Pharisees is removed only when people submit to Jesusness. The Lord and the Spirit are one and the same. And the Lord's Spirit sets us free. Free from what? From the law. Mosesness equals Pharisees covers the mind. It blinds. 2 Corinthians 3, 15 to 17 said that. Anybody who likes to argue, argue with 2 Corinthians. Makipag-argue kayo kay Paul. Jesusness removes the cover, gives light and understanding, freedom from the law, from Pharisees. Bakit pa ulit-ulit tayo yan? Parang purga-purga na tayo dyan sa Jesusness, grace, love. Dapat talagang purgahin kasi 2,000 taon na patuloy na naging addict sa law, even the Christian church. Nag-backslide agad. Panahon pa ng mga apostles, from grace to the law. Nung paman. Kaya ang minana natin na church, na sinasabing Church of Jesus, 90% law. 90% ganyan ang mga pinag-uusapan. The blinded and the oppressed by the law will be set free. So, good news talaga. They will be saved from judgment. By faith in Jesus, by faith in the love of God through Jesus, by faith in the completeness and perfection of the sacrifice of Jesus for the forgiveness of sins.
Lahat ng pwedeng ipataw sa lawbreaker, ipinataw na kay Jesus, inako ni Jesus ang ating lugar, kaya bakit pa tayo uli papatawan ng parusa? Double jeopardy yan in legal language. Naparusahan ka na for that sin, you cannot be punished anymore for the same sin. And when Jesus took all the punishment for the sins of the world, then the world is already exempted from that punishment. But of course, the Pharisees and the fans of the law will insist, hindi, may punishment ka pa rin. Binabaliwala mo yung sacrifice ni Jesus? Binabaliwala mo yung pananalig namin sa sacrifice ni Jesus at pagpapasakop kay Jesus para ipilit mo pa uli na magsasuffer na naman kami? Parusahan na naman. At yan ang nakatanim sa utak ng 99% ng mga dumadalo ng tinatawag na Christian churches. Kaya kailangang purgahin. Kailangang i-detox ng Jesusness. Kasi kung hindi mo papaulit-ulitin, paano mauunawa? Hindi naman madaling maintindihan yan sa first reading. Luke 4:20-21 sa pagpapatuloy, walang katinag-tinag yung mga nakikinig sa kanya, tulad nyo ngayon. He rolled up the scroll, handed it back to the attendant, and sat down. All the eyes in the synagogue looked at him intently. Then he began to speak to them. All that, the scripture you've just heard, has been fulfilled this very day. Can you imagine that? Ang tagal-tagal nilang hinihintay yung maging totoo yung pangako na yon sa Isaiah. Biglang sabi ni Jesus, ngayon na, now na. Now is the time of freedom. Now is the time of liberation. Captives will be released, the blind will see, the oppressed will be set free today, now, by Jesus. Good news. Everyone spoke well of him and was amazed by the gracious words that came from his lips. How can this be? They asked. Isn't this Joseph's son? Nagtataka sila, saan nag-aral yan? Bakit biglang ang galing-galing ngayon? Di ba anak lang naman yan ng karpentero? Then he said, you will undoubtedly quote me this proverb. Physician, heal yourself. Meaning, do miracles here in your hometown like those you did in Capernaum. But I tell you the truth, no prophet is accepted in his own hometown. Jesus was saying, you will not accept me. You will not accept my message. You will not accept the good news. You will not accept release from captivity, sight to see what and how you can be released from captivity. You will not accept freedom from oppression. You will not accept love and grace. Because to accept love and grace means a departure from your law and tradition. Why will you not accept? Because you will insist on the law and your Jewish scriptures and tradition. Sinabi na ni Jesus, puri-puri kayo dyan, hindi nyo ito tatanggapin. At para idiin pa kung anong ibig niyan sabihin, sabi niya, certainly there were many needy widows in Israel in Elijah's time. When the heavens were closed for 3.5 years, and a severe famine devastated the land. Yet, Elijah was not sent to any of them. He was sent instead to a foreigner, a widow of Sarephath in the land of Sidon. So niya, dinami-rami ng biyudang nagugutom sa Israel noong panahon ng taggutom, walang ipinabless ang Diyos sa langit na Israelitang balo. Pinapunta siya sa non-Israelite, sa Sidon. Doon, malaking himala ang naganap. Yahweh, God of the Israelites, sent Elijah to bless a Gentile, a non-Israelite. And let me emphasize, this was Jesus' first sermon. Your belief that you are special to Yahweh, that you are in the center of the universe, was disproven. Your traditional reading, understanding, interpretation, and application of Scripture was proven wrong by Yahweh mismo. At noon pa, naganap yung mga himalang yan. Hindi lang ngayon, binabalikan lang natin, kung baga, ay sinabi ni Jesus. Mali ang pagkabasa, pagkaunawa, interpretation at application nyo sa Scriptures.
Yan ang sinasabi ni Jesus. Mali ang alam nyo at pagkakakilala kay Yahweh at mali ang pagpapakilala nyo sa Kanya. Puro kayo ang pinapakilala nyo tungkol sa Diyos ay bagsik, galit, higanti, palo, discipline. Yan ang lagi nyo itinuturo sa mga tao kaya puro takot sila. Mali ang akala nyo tungkol sa inyong mga sarili. This is blindness. Blindness is prison and prison is poverty. Yan ang inyong mga maling akala. Hindi lang kayo ang anak at mahal ng Diyos. Hindi laging tama ang pangunawa nyo. Yan ang truth that sets free. Yung matanggap mong hindi laging tama ang pangunawa mo. Hindi laging tama ang iyong nakasanayan at hindi laging tama ang iyong tradisyon. Yan ang truth that should set free from cages of limiting truths. Pero para lumaya, dapat lumabas sa kahon ng traditional truth. Magbago ng isip. Mag-grow ang isip. At actually, yan yung unsaid sa message ni Jesus. Magbago kayo ng pag-iisip. Magbukas kayo ng mata. Maghunos dili kayo. Magpalit kayo ng paraan ng pag-iisip. Kaya sabi sa Romans 12:2, let God change the way you think. So yung ayaw na magbago ng isip, ayaw na magpalit ng dati niyang iniisip, hindi yun mababago ng Diyos. Kasi pag nagpabago tayo sa paraan ng pag-iisip, doon palang magbabago ang lahat ng kasunod sa ating buhay. Sinala ni Jesus through His truth, through the Jesus filter, ang isang major belief ng mga Israelites. Isa lang yun, na sila ay paborito. Anong mga established beliefs natin ngayon ang pwedeng mali rin? Nakasanayan din natin dinig. Kaya inisip na natin yun na ang truth at hindi na yung pwedeng palitan, permanent na. Anong mga established beliefs din natin ang dapat ipa-review at ipasuri kay Jesus? Dapat salain sa Jesus filter. Anong Pharisees ngayon ang dapat salain sa Jesusness? Whenever we say Pharisees, it means being so stuck to the law, stuck to the legal interpretation and the legal application of the law, kahit ito ay very unloving, cruel, and ungodly na. Luke 4:27, and many in Israel, sa pagpapatuloy ni Jesus, had leprosy in the time of the prophet Elisha. The only one healed was Naaman, a Syrian, a non-Israelite. So dinagdagan pa ni Jesus ng halimbawa. Ipinakadiin-diin pa ni Jesus ang mensahe. Mali kayo, Israelites. It's a very disturbing truth. Mga kapatid, lahat ng katotohanan na makakapagpabago ng isip to a next level of growth ay laging disturbing. Ang katotohanan ay laging disturbing. Kasi dapat kawkawin ka, kailangan kalugin ka para magising ka mula sa iyong pagkakagupiling. You have to arise from your stupor and go to the next level of consciousness. And going to a higher level of consciousness entails leaving your nakasanayan comfort zone. So disturbing yon. At pagka-disturbing, ang akala agad ng iba, heresy. All major truths were heresies at first. Ano ba ibig sabihin ng heresy? Paglabas ka lang sa traditionally accepted truth. Hindi ibig sabihin ng heresy, wrong. Ibig sabihin lang, lumabas sa traditional definition of what truth is. Katulad nung si Galileo, katulad ng mga ibang mga scientists, nakulong yung mga yan dahil lang sinabi nila may gravity. May nagsabi, the earth is round. Ang turo ng church, flat. Ikinulong. Later on, sabi ng church, ay, excuse me, tama pala siya. Bilog nga pala ang earth. Sorry na lang, nakulong siya. Yun ang mga heresies. Hindi ko ibig sabihin, pag heresy, wrong na agad. And it must be St. Thomas Aquinas who said this. It is foolish for a man to think that what he does not understand is wrong, or what he does not see does not exist. Hindi mo dapat huhusgahan agad ang isang ideya na mali dahil lang hindi mo kayang maintindihan. Do your homework. Stretch your brain. Stretch your tent curtains wide para mas marami magkasyang ideya. Hindi agad-agad sinasabing wrong dahil lang hindi mo kayang maintindihan.
So disturbing truth yun. Captives kayo ng inyong kamalian, bulag kayo sa katotohanan, oppressed kayo ng inyong kamalian kasi ang dami nyo hindi magawa dahil bawal sa law nyo. Ang dami nyo hindi ma-enjoy dahil ipinagbabawal ng law nyo. Oppressed kayo ng inyong relihiyon. You must wake up to the reality na ang number one oppressor nyo are not the Roman colonizers, but your temple. Oppressed kayo ng sarili at kapwa dahil sa inyong kamalian at kabulagan. At hanggang ngayon, gaano karami ang oppressed? Alam nyo kung bakit ganito na lang yung dibdib ko tungkol sa oppression na yan? Ang sangkaterma ko mga pamangkin sa Facebook, mga followers, nagpi-PM sa akin yan. They're telling me what's happening to them, what's happening in their churches, what's happening to their life. At napakaraming sobrang na-oppress dahil sa law na ini-implement ng mga churches nila. Napakaraming hindi makakilos, napakaraming kulong na kulong, taling-tali sa mga laws na sinabi na ni Jesus, pinapalaya ko na kayo dyan. Laws that were already destroyed by Jesus long ago, ini-implement pa rin ngayon. One of the reasons why bakit tayo merong palayo na day-by-day Jesus ministries at bakit hindi laging Christian ministries? Kasi yung word na Christian, sa katagalan, nandun pa uli yung mga law, nandun pa uli yung mga Pharisees, nandun na naman lahat yung makalaban ni Jesus under the category Christian. Kaya sinasala natin yung pure na lang na Jesusness in Christianity, ang gusto natin bigyan ng focus. For instance, there are only 52 Sundays in a month, in a year. O di 52 messages yun, kung every Sunday magmi-meet. Tapos, 40 Sundays pa, Leviticus pa talaga ituturo mo. Hindi mo pa talaga ituturo yung gospel sa si Jesus. Kaya inihiwalay natin kay Jesusness. Focus tayo dun kay Jesus. Why? Do we have to apologize for it? Isn't Jesus the Lord of Lords and King of Kings? Hindi ba, in the name of Jesus, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord? So bakit tayo kailangan mag-apologize that we are focusing on Jesusness? Kailangan maintindihan natin yung ganyan mga bagay. At dahil oppressed kayo, kung masasabi lang ni Jesus in the way we are saying it now, dahil oppressed kayo, oppressors kayo ng sarili at kapwa rin dahil sa inyong kamalian. Siyempre, pag oppressed ka, mga oppressed ka rin. Ipapasa mo yung burden sa iba. At tulad ng sinabi ni Jesus, but you will not accept me and my message. You will not accept freedom from oppression, and you will not give freedom to yourselves and to others. Kaya kawawa ang mga relihiyoso na sumusunod sa Pharisees. Ma-oppress sila. Kahit pa 10 taon kang maglingkod ng kung ano-ano mga kabanalan, bla 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 bla, minsan ka magkadupilas, magkamali at madapa, sila ang unang yuyurak sa iyo. Sila ang unang magtatakwil sa iyo. Sila ang unang magpapahiya sa iyo. Kasi nga, Pharisees, under the law, walang puso. O na-break mo ang law, dudurugin kita. Katulad ng babae who was caught in adultery. Sabi nila, according to the law of Moses, she must be stoned to death. Ano bang malay nila sa kalagayan ng babaeng ito? Wala na ba siyang naitirang pwedeng ibenta kundi ang kanyang natural resources? Dahil baka magugutom na siya o may mga anak siya, gutom na sila. Nauunawa ba nila ang kalagayan ng tao? Basta i-judge siya. Sabi ng law, batuhin yan. Wala kaming pakialam kung ba't niya ginagawa ang ginagawa niya. Ganun ang Pharisees. Alam nyo, hindi ipinabato ni Jesus. Once more, binangga, dinurog niya yung law to apply love. Of course, sabi naman niya sa babae, sin no more. Pero yun, hindi niya ipinahiya, hindi niya pinarusahan. Sabi niya, alam mo, ayusin mo na yung buhay mo para hindi ka kinakaladkad lagi ng mga Pharisees na yan. The loving God expressed in the love of Jesus. Of course, ano ba talaga ang content ng Jesus message? Sabi niya, ayaw niyo kayo mag-grow, mag-change of mind, para matanggap niyo ang content ng aking message. The captives of the law and judgment will be released. The blind to spiritual truth will see. Alam niyo ang pinaka-blind sa spiritual truth, yung mga relihiyoso. Kasi akala nila, alam na nila. So ayaw na nila makinig. The oppressed by the law and the teachers of the law and the Pharisees, by the religious system, will be set free by Jesus. Now sabi niya, today, this that is written has happened.
My first message is about this. This will continue all throughout my ministry. You will be released from your spiritual ignorance. You will have to be shaken and disturbed so that you will change your mind. The prisoners of Pharisees will be set free by Jesusness. Luke 4:28. When they heard this, the people in the synagogue were furious. The hearers raged because they heard a message outside of the box. Out of the box. Out of their usual reading and interpretation of Scripture, outside of their theology and tradition. At maraming ganyan din ngayon. Oras na itinuro mo, kahit si Jesus ang may turo, kahit galing sa Gospels, kahit sinabi ng the Holy Spirit, pagka bumabangga sa tradition, sa law, ire-reject ka pa rin. What Jesus taught challenged their traditional beliefs, required them to rethink their carved-in-stone theology. What Jesus taught was new, out of the box, but it need not be wrong. What Jesus taught was kabaligtaran of what they had always thought they have known. What Jesus taught required them to change their minds and fine-tune their beliefs. So, what Jesus taught disturbed them. At ano ang response nila sa challenge na yon to their mind and to their belief? Violence, murder, yan ang alam ng Pharisees. Gusto nilang patayin si Jesus, nagsisimula pa lang yung ministry. Pag talagang pinakinggan, pinag-aralan, at inunawa ang mga out-of-the-box teachings ni Jesus, ano-ano ang challenges to our traditional beliefs? Mag-isip tayo, mga kapatid. Mag-isip tayo. Marami sa atin, para ma-born again, para maka-join ng tinatawag na born-again churches, para maging Bible-based, marami sa atin umalis sa mga dating traditional religions natin. We paid a very high price. Nilagot natin ang mga connection natin sa marami nating kaibigan at kamag-anak na hindi approve sa ginawa nating religious decision. May mga nilagot pa ang mga relasyon nila sa mga nobyo, kung kani-kanino, dahil yun ang hinihingi ng bago nilang born-again faith. At syempre, dumami ang mga ino-offer mo. Dati, barya-barya lang inuhulog mo sa dumadaang bulsa. Ngayon, talagang tight and offer rin, di ba? Lumaki ang gastos. Lumaki ang sacrifice. Tanong, sulit ba? Sulit ba? Sa napakaraming nakipagkasira sa mga sarili nila mga kaibigan at kamag-anak, sa napakaraming mga seremonya sa mga simbahang inalisan na natin nung araw na hindi tayo umaaten kahit hindi libing sarili nating lola dahil ipinagbabawal ng mga Pharisees sa church natin. Sa dami ng mga kasal ng mga pinsa at kababata natin, hindi tayo dumalo dahil gagawin sa isang templong hindi na yun ang church natin ngayon. Sulit ba ang lahat ng yan? O napailalim lang tayo sa panibagong mga pahirap dahil ang mga naging amo mo ngayon, mga verse-throwing Pharisees, na hindi papahalagahan anumang katapatan mo at paglilingkod. Pag nagkamali ka, tatapakan ka. Sulit ba talaga? Ano-ano ang challenges to our traditional beliefs? Pagka hindi ka napunta kay Jesus, napunta ka sa Pharisees, sayang lang lahat. Of course, hindi sayang na nakakilala ka sa Panginoon, tumanggap ka sa Kanya ng kaligtasan, ng pagliligtas niya. Pero yung iba, outside of that, sulit ba? Maraming carry-over traditions and teachings from the Old Testament and even the New Testament times, plus invented teachings and traditions of the church in the last 2,000 years, ang un-Jesus. Kaya kailangan suriin. Ang daming policies na, ano kinalaman ni Jesus dyan? Anong kinalaman ni Jesus sa haba ng aking palda, sa isusuot ko? Anong kinalaman ni Jesus? Pati nga yung pagkain ng mga pinagbabawal ng mga Diyos ng mga dugo ko, ano sinabi ni Jesus, it's not important what gets into the mouth, but what gets out of it. Pati yung sinabi ni Jesus na Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Ibig sabihin, ipagpahinga mo, enjoyan mo. Tapos uubusin ng born-again church mo mula umaga hanggang gabi yung buong Sabbath day, wala kang rest. Sulit ba? Ano-ano ang carved-in-stone theologies na kailangang i-rethink, i-review? Christian ba talaga ay ibig sabihin ay into Jesus or into Jesus and everyone else? Kaya nakakalito.
Ano ang madidiscover na new, out-of-the-box realities? Ano ang mga kabaligtaran of what we always had known? Ano ang naguutos ng change of mind and fine-tuning of our beliefs? We come face to face with decisions that we have to make. Because the teachings of Jesus challenge us to respond, to react. Hindi pwedeng narinig mo, tas tuloy din ang lahat. After all, why would Jesus have to come if only to keep things as they are and as they had always been? Kung yung lahat ng tradisyon ng Israel, mga batas, mga tradisyon, itutuloy lang pala lahat, wala namang iibahin, ba't pa dumating si Jesus tapos namatay pa siya? Why would Jesus have to come if only to continue and preserve the already concrete system of the Israelites? Why would he have to come only to repeat what has always been being repeated anyway? Bakit isusugo pa si Jesus kung wala namang kailangan baguhin? Isinugo si Jesus at nagbayad siya ng kanyang buhay kasi maraming kailangan baguhin. Yung ayaw ng pagbabago sa pagsunod sa katuruan ni Jesus, sinasayang ang pagdating ni Jesus at ang kanyang pagbabayad ng kanyang sariling dugo at buhay para baguhin ang mga bagay-bagay. Bakit pa nagkaroon ng New Covenant and New Testament kung wala naman palang iibahin sa Old Covenant and Old Testament? Bakit pa? Bakit pa nagkaroon ng New Covenant kung hindi naman papalitan ng Old Covenant by the new one? O paghahaluin sila samantalang ang daming magkakabangga at magkakasalungat na mga ideya? Bakit magdadala si Jesus ng bagong wine kung ipipilit lang itong ilagay sa old wine skin? Alam niyo yung talinghaga na yon. Bakit magdadala si Jesus ng bagong katuruan kung ipipilit lang itong iswak sa old mind? No, nagdala si Jesus ng bagong katuruan, dapat tayo magbago ng shape ng utak natin para pumasok at magkasya yon. Hindi dapat panigasan yung dati na. Mark 2:22-24, sabi ni Jesus, no one pours new wine into old wineskins. The wine would swell and burst the old skins. Then the wine would be lost, and the skins would be ruined. New wine must be put into new wineskins. Simpleng-simple, ang bagong katuruan ay dapat tanggapin at ilagay sa bagong utak. Jesus came exactly to bring the truth, change the theology, show the true way and system, to give life and bring and give the kingdom of God to people. Away from the temple, away from the law. Pag sinuri nyo yung buong panorama ng Gospels, yun ang message. Huwag kayong magfo-focus lang sa isang verse tapos you will kill and die for it already without relating it to all the other verses that talk about the same thing. Kasi dapat isama nyo lahat sa brew and you get the median. Doon kayo sa middle of the road kung gusto nyo very safe. Huwag kayong gumagawa ng very extremist interpretations and applications kasi ang daming verses na iba-iba ang shade of meaning at iba-iba ang shade of attack on the same topic. Put them all together in your mind. Huwag kayong maging isang verse lang tapos yun na, wala na kayong ibang papakinggan. Kasi in favor yon sa gusto nyong stand. Dapat bukas ang isip. Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring good news to the poor. The good news of God's love and grace to overcome the bad news of the law and judgment. Sino mang nagpipilit sa law and judgment, kinakalaban ang love and grace na didala ni Jesus at pinagsakripisyuhan niyang dalhin, binayaran ng kanyang sariling buhay. The good news of the coming of the age of the Spirit and freedom will come to end the age of the law and judgment. At sabi ni Jesus, today it has come, and that was more than 2,000 years ago. The good news of proclaiming release from captivity to the law and from oppression by the teachers of the law and Pharisees had come. At ito'y paulit-ulit na sinasabi ni Jesus. Nandun lahat. Wala tayong kailangang imbentuhin. Nandun lahat sa Gospels. Hindi lang natin laging binabasa o pinipilipit ng iba yung theology at application nun para maiba nila yung application. The good news that the spiritually blind will now see. So ibig sabihin, blind pala sila all along kasi sabi ni Jesus, the blind will see and you are blind.
The good news that the time of the Lord's favor for Israel and all peoples under the law has come. Talagang kakaiba, baligtad sa tradisyon ang teaching ni Jesus. Jesus came to fulfill the law not by simply repeating it as is, but by reinterpreting, updating, modifying, changing, and even destroying it, according to what we have already read. Yung iba kasi isasapilit nila, but Jesus came to fulfill the law. Yes, He did. But He fulfilled it by reinterpreting, by updating, modifying, changing, and even destroying it. Hindi niya ni-repeat verbatim as is. Kasi kung uulitin lang niya verbatim as is, ba't pa siya dumating? Nandun na yung scripture. Nandun na yung scripture ng mga Jew. It was imperative that the hard-headed, blind, dogmatic Israelites change their minds and beliefs. And it applies to all of us who profess faith in Christ, but actually are still trapped in the law. And trapping everyone else in the law. Kaya pag may mga magmi-mission, magfa-fundraising, susulat sa akin, ganyan, supportahan niyo po kami, magmi-mission kami sa Cambodia, magmi-mission kami sa mga South Asian nations. Sabi ko, bakit yung gagawin? Kasi po yan ang Great Commission ni Jesus eh. Kasi ano ba sabi ng Great Commission? Sabi ni Jesus, go to all the nations and teach them everything I have commanded you. Magmi-mission kayo. Yung mga komanda ni Jesus ang ituturo nyo, o baka komanda naman ng mga Pharisees, command ni Moses, command ng kung sino-sino. Sayang ang pera. Itatali nyo lang yung mga taong yun sa law na pinawalan ni Jesus yung mga original recipients. Ngayon, may bagong talian pa. Tagal-tagal na lumipas. So, yung Great Commission na yan, tiyakin nyo lang Pag sinasabing, go to the nations, kaninong turo ang dadalhin? Dapat malinaw. Jesus introduced His new teaching by challenging one old belief. At yan ang pinag-aaralan natin ngayon. Springboard lang yan. Hindi naman dyan nag-focus lang si Jesus. Yan lang yung unang sample. That the Israelites were God's favorite people. Kasi very established yung truth na yun among the Israelites. Yun ang unang-unang binangga ni Jesus at dinurog. He began with this particular belief, then would progressively dismantle Israel's other more towering doctrines, especially on and about the law. Pag binasa mo tuloy-tuloy yung gospel, ang dami pa niyang dudurugin, babanggain, aayusin, i-revise. Pero minentain at kinip ni Jesus lahat ng laws na loving ang application. Hindi niya yun sinira. Kasi consistent yon with the teaching of the Father in heaven na pinadala sa Kanya to love. Jesus brings disturbing truth. Truth that demands reaction and action. Therefore, Jesus brought divisive truth. Bakit divisive? Romans 7:4-6. The law no longer rules over us. Now we can serve God in a new way by obeying the Spirit, which is freedom, and not in the old way by obeying the written law, which is limitation. No? Ang may sabi dyan si Paul, baka sabihin nyo na naman, sabi ko yan. Romans 7, hindi ako po ang may sulat niyan. Ang sinulat ko lang ay siksik, liglig, umaapaw, hindi Romans. At sabi niya, not in the old way by obeying the written law. Kalinaw-linaw. Freedom from the confines and limits of the law, to go out of the box of the law, to obey the Spirit outside of the written law. Namnamin nyo to obey the Spirit outside of the written law. In other words, maraming dadalin ang Spiritong katuruan na walang basis sa written law. Kaya hindi mo pwede sabihin, hindi pwede yan kasi wala yan sa written law. Outside. To do without necessitating permission by and from the written scriptures. The true believer of Jesus is free to do anything that Jesus does not prohibit. Kaya huwag kayong humanap na, saan verse po ba pwede kong basihan na tamang magluto ng adobo? Wala kang makikita nun. Ang itanong mo lang, pinagbawal ba ni Jesus mag-adobo? Hindi po. And therefore, free ka. You are free to do what Jesus does not prohibit. Imagine what disputes and divisions this idea will cause. Kaya sabi ko, divisive ang dating ni Jesus Freedom from the authority and control of the temple of corporate religion that monopolize the reading and theologizing of scriptures.
Can you imagine how divisive that will be? The Jews went to the temple, at least the people in Jerusalem, went to the temple 5 times a day to pray. Controlled sila ng mga pari nila, kasi 5 times nandun sila, nag-check ang attendance sila, nag-check sila hindi umaattend. Biglang sabi ni Jesus, when you pray, go to your room, close the door. Pray to your Father in secret. Ang ibig sabihin niya, huwag kayo sa temple mag-pray. Malinaw ba yun? Pinapalaya niya yung mga tao from the control of the temple. Hindi nyo kailangan ng temple para magdasal. Kayo at ang Diyos, kayo na yun. Divisive yun. Hindi yun magugustuhan ng mga temple people who want to control even the prayer life of the people. Freedom from the authority and control of the corporate religious leaders and formal official corporate religious structures, scriptures, and doctrines. Ayaw na ayaw yan ng dogmatic religion. Ayaw nila ng ganyang kalayaan. Kailangan control nila. Pati kung sinong iibigin mo, sino magiging nobyo mo, sino pakakasalan mo, control nila dapat. At hanggang ngayon may ganyan. See and understand what Jesus, the Holy Spirit, really brought into the world. Ano ba talaga ang dinala ni Jesus at ang Espiritong nag-empower sa Kanya? Acts 2, 1-18. Yan lang yung buong reference. Hindi naman natin babasahin kada isang verse. On the day of Pentecost, the Lord's followers were together in one place. Suddenly, there was a noise from heaven, like the sound of a mighty wind. It filled the house where they were meeting. They were not meeting in the temple, they were meeting in a house, sambahay. At dumating doon ang Espiritong Banal. Ibig sabihin, sa mga bahay nyo, imimit kayo ng Espiritu, hindi kailangan nasa mga templong bato. Then they saw what looked like fiery tongues moving in all directions, and a tongue came and settled on each person there. May mga mumunting apoy na parang mga dila na naglanding sa bawat ulo ng naroon. The Holy Spirit took control of everyone, away from the control of set tradition, parenthesis mine. And they began speaking whatever languages the Spirit led them to speak. Peter stood and spoke in a loud and clear voice to the crowd. This is what God told the prophet Joel to say. Sabi niya, ang nangyayaring ito na pagdating ng Espiritong Banal, sa bawat isa, ito ang sinabi ni Joel noong paman na magaganap at ngayon naganap. When the last days come, meaning the last days, not of the planet, but of the temple, the law, the confinement to written scriptures. Pag nadidinig nyo yung last day, hindi yung last day ng planet. Pag sinabing end of the age, hindi end of the planet, end of the age of the law, end of the age of the temple, end of the age of the Pharisees. Hindi planeta ang magwawakas. I will give my Spirit to everyone. Can you imagine this? God will give the Spirit to everyone. Labas sa exclusive domain ng religious leaders. Sanay kasi tayong basahin to, pero kung nung panahon na yan mo yan narinig, sobrang shocking. You mean hindi lang yung mga official prophets and priests? Kahit sino magkakaroon ng Holy Spirit. Your sons and daughters will prophesy. So outside of your set, written and immovable scriptures. Kasi pag nag-prophesy, ibig sabihin, hindi yung laman ng scripture. Bagong ideya yon. At daughters kasama na ha, hindi lang sons. Malaking pagbabago yun, shocker yun. Hanggang ngayon, marami pang Christian churches ayaw pagsalitain ng babae. Sinabi na dito, ito sinasabi ni Joel, darating ang panahon. Tuturuan ang lahat, magtuturo ang lahat, bibigyan ng gift. Babae at lalaki man, sons and daughters. Your young men will see visions. Your old men will have dreams. In those days, I will give my Spirit to my servants, meaning not to your priests and teachers of the law and Pharisees. It will be given to ordinary people. Both men and women. Saan kinukuha yung bawal ang women? Sinabi na, Holy Spirit ang supreme authority on teaching. Pinrophesy na ni Joel. Both men and women will prophesy, meaning will teach, will preach. Tapos, binabawalan ng iba. Kasi sabi ng ibang disciples, bawal ang women. So, kasi ba talagang dapat mong pakinggan? Yung mga disciples o si Jesus at ang Holy Spirit? Kaya nga, ginagawa natin Jesus Ministries. Kasi sa Christian Ministries, lahat ng mga ibang teacher, nandun din, bida rin. Kaya kailangan mo salain kung alin ang bibigyan mo ng halaga at diin.
At sabi, and they will prophesy. You know what? Jesus shocks. Shocker talaga yan nung unang marinig. Tapos sabi pa niya sa Matthew 18:20, whenever 2 or 3 of you come together in my name, or as my followers, I am there with you. So sabi niya, kung may dalawa sa inyo, nagkakasundo, naniniwala kayo sa akin, and you come together, you want to sing, you want to worship, you want to study together, kasama niyo ako, may church, kahit wala sa temple. Kahit hindi authorized mga kung sino-sinong bishop dyan. Kahit hindi authorized sa mga religious leaders at mga kung ano-ano. Sabi niya, pag nandyan kayo, dalawa o more, naniniwala sa akin, nandun ako, kasama niyo ako, may church. Di ba shocker yun? Nawawala ng control yung mga religious systems. The body of believers, the church will be released from the franchise of the temple and big religion, from authority, from exclusivity. Kasi ang gusto niya mga dogmatic people, exclusive. Tayo lang ang ligtas, tayo lang ang mahal ng Diyos, tayo lang ang pakakasalan ni Jesus, tayo lang, yung iba puwera. No? Sabi niya, pag may 2 or 3, nandyan ako. Hindi niyo kailangan ng authorization from your fellow humans. Nandyan ako. Nandyan ang Holy Spirit. Imagine what disputes and division this teaching will cause. Romans 6:14, sin will no longer be your master. For you will no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Pag sinabing sin will no longer be your master, hindi lang ibig sabihin na hindi ka na magkakasala. In fact, hindi yun ang ibig sabihin nun. Kundi, hindi ka na laging ma-oppress with the fear, with the issue, with the topic of sin. Marami pang ibang dapat pag-usapan at gawin sa buhay. Hindi laging mag-usigan, magparusahan, magbatuhan. Imagine what disputes and division this will cause. Sin should no longer be the issue and the topic. Hindi ibig sabihin, mag-sin ka. Maling application yon. Ibig sabihin, huwag lagi yan ang isipin mo. Focus on God's love, on God's goodness. Do what you can to do what you can do best. Avoid mistakes, but you cannot avoid 100% of the time. So pag may mistake ka, charge it to the love of God, charge it to Jesus. Don't abuse it. Huwag kang mabuhay intentionally sa kasalanan. Just do your best and leave the rest to Jesus, to God's grace. Yun ang ibig sabihin nun. Minamalinam nung iba, akala nila pag nagtuturo ng grace, ibig sabihin, sige, humarurot ka, maglakad kang hubad sa mundong ibabaw, at gawin mo lahat ang kabalbalan sa mundo. Sobra namang pagtutwist yun ng teaching. Romans 6:14, don't let sin keep ruling your lives. You are ruled by God's undeserved grace and not by the law. Ang interpretation na naman dyan ng mga Pharisees, so don't let sin rule your life is, huwag kang magkakasala kahit kailan, don't break the law, be morally perfect. No, ang ibig sabihin, kasi may kasunod buti na lang may kasunod. You are ruled by God's undeserved grace and not by the law. Ibig sabihin, huwag mong gawing amo yung sin, fear of sin, concept of sin, kasi ang amo mo, God, who gives you grace. Yun ang pangingibabawin mo sa iyong utak. Trust in God's love, not fear of the law. Nawalan ng main and only topic, ng panakot and power, at ng business, ang priests and the teachers of the law and Pharisees sa ginawa na ni Jesus. Kaya nakita nyo ang unang ginawa ni Jesus na public sermon, yung pinag-uusapan natin ngayon, ang next big thing niya talagang ginawa, nung nagpunta siya sa temple sa Jerusalem, sinalubog siya ng mga tao ng mga dahon, mga bulaklak, mga tela, inilatag sa lupa, kasi sinasalubong nila Jesus as a coming king. So you'd expect something very, very big na gagawin niya dahil dire-diretso siyang pumupunta sa temple. Ano ginawa niya doon? Pinalayas niya yung mga nagtitinda ng mga hayop na kinakatay for the forgiveness of sins. So again, tinanggalan niya ng business yung temple. Tinanggalan niya ng sobrang pananalig sa dugo ng mga hayop at sa sobrang takot sa kasalanan, at dahil doon, bigay sila ng bigay ng offering. Ang laki ng budget ng mga pamilya noon, napupunta sa offering. Wala na silang nakakain, dinadala nila lahat doon sa temple, sinusunog doon at kinakain ng mga priests. Tingnan niyo yung mga acts ni Jesus. Puro pagpapalaya sa tao from religion. So, nawalan sila ng business. At pag itinuro yan today, pati ang mga kampo nila today, mawawalan ng business. Love and grace, the Son of God, the Holy Spirit, completely saves from fear.
1 John 4:16 to 17. We know how much God loves us, and we have put our trust in His love. Namnamin nyo, we have put our trust in His love, not in our performance, not in our works. Tahimik ang loob natin, payapa tayo, haharap tayo sa Diyos, ang pinagtitiwalaan natin, yung pag-ibig niya sa atin, yung kanyang grasya, yung kanyang undeserved grace, hindi yung performance natin to obey all the law. Pag doon ka nagtiwala, doon ka lang magkakaroon ng kapayapaan. Pero habang under the law ka, hindi ka matatahimik kasi araw-araw nabe-break mo yan eh. At hindi ka rin magpapatahimik ng kapwa. Not in the law, not in our obedience to the law, but in the love of God. God is love, sa pagpapatuloy ng 1 John 4, and all who live in love, live in God, and God lives in them. Tingnan nyo yung play with words. God is love. All who live in love, live in God, because God is love. God, through Jesus, saves, because God is loving. So if you are living in love and under love, you are saved. Because it is the love of God who saves you. That saves you. And your faith and belief in God, and you believe in God's love, therefore that faith in God's love, that faith in the ministry of Jesus, that faith in the sacrifice of Jesus, is love, and it saves. Hindi siya mahirap maintindihan kung talaga lang pag-iisipan. And as we live in God, our love grows more perfect. Napapractice habang umiibig ka sa Diyos, nakikipag-ibigan sa Diyos at sa kapwa, nas nape-perfect yung love. So we will not be afraid on the day of judgment, but we can face Him with confidence because we live like Jesus, loving here in this world. Such love has no fear because perfect love expels all fear. If we are afraid, it is for fear of punishment. And this shows that we have not fully experienced His perfect love. Pagka daw talagang naranasan mo na ang pag-ibig ng Diyos, wala ka ng fear. Kasi alam mo na mahal ka ng Diyos, ano man ang mangyari, mahal ka rin ng Diyos. Pero pag lagi ka pa rin takot at nananakot, isa lang ibig sabihin nun, hindi mo pa alam ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo pa nararanasan. Wala pa sa iyo. You cannot give what you do not have. So, napaka-importante. Pag takot pa sa judgment, hindi pa nauunawaan, hindi pa alam ang God's love. Hindi naintindihan ang grace. 1 John 4:18, a real love for others will chase those worries away. The thought of being punished is what makes us afraid. It shows we have not really learned to love. Pag takot ka pa sa kaparusahan, hindi mo palang nauunawa pa ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos. Parang pagtakot ka sa kaparusahan ng magulang, hindi mo naintindihan ang kanyang pag-ibig. Tingnan niyo yung istorya na binigay ni Jesus bilang patunay kung gaano ka maibigin ng Ama sa Langit, the story of the so-called prodigal son. Nagwaldas yung prodigal son, nagwala, ginastos lahat ng pera, naglayas. Tapos sabi niya, nagugutom na ako dito, makauwi na lang sa tatay ko, kahit gawin na lang niya akong katulong, pwede na, at least makakakain ako. So umuwi, expecting punishment, expecting discipline. Malayo pa siya, natanaw na nung ama. Ibig sabihin, lagi nakatanaw yung ama doon sa direksyon kung siya umalis at inaantay niya bumalik. Hindi naman siya nagulat, eto ka na pala. Malayo pa, nakita na siya. At patakbong sinalubong ng ama, ha? Tapos yung anak, sabi, naku tatay, nagkasala ako sa inyo, gawin niyo lang akong houseboy dito, bla bla bla. Hindi pinansin ng ama eh. Sabi niya, uy, suotan niyo na sandalyas, wala na itong sandalyas, naibenta na niya ang sandalyas niya. You know? Maglagyan niyo ng balabal, maginaw ngayon. Suotan ng singsing, magkatay ng mga matatabang hayop, magpipiesta tayo dahil bumalik ang anak ko. Wala ni isang sumbat. Hindi pinagalitan. Ni-restore lahat ang privileges, hindi binawasan. Yun ang ama na ipinapakilala ni Jesus. Anong ama ang pinapakilala ng Pharisees? Papadala ka niya sa impyerno dahil nagkulay ka ng buhok. Di ba?
Makasalanan ka, masama ka, etc., etc. Maling pagpapakilala sa Diyos. A real love for others will give people the idea about God's love, that God's love will not want anyone to be judged. Pag ikaw ay marunong magmahal, kaya mga magulang sa inyo, marami dito, may magagawa ba talaga ang anak nyo na talagang paparusahan nyo siya forever? Sabi ni Jesus, kayo na mga makasalanang tao, marunong kayo magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak. Ganon, higit pa doon ang Ama sa Langit. Ibibigay niya ang lahat ng mabuti sa kanyang anak. Sino ang gustong magbigay ng judgment sa nagkukulang? Sino ang gustong magbigay ng parusa? Yung mga hindi alam ang ibig sabihin ng love. Hindi pa nakaka-experience ng love, so hindi nila kayang maintindihan kung gaano kalawak, kataas ang pag-ibig ng Diyos. So those that have not really learned to love and received and known God's love are the ones who would want judgment for others. Tuwing may magsasabi sa inyo, magja-judge ka. Tapos sabi niyo, Diyos ko, i-judge po siya. Magkasakit sana siya. Mahirapan sana siya. Isinusumpa ko kayo sa pangalan ng Diyos. Lahat yon, ibig sabihin, hindi nila alam ang God's love. Kaya ganun ang puso nila. Those who want and insist on judgment, on justice for others, don't love others. Don't have and don't know God's love. Ang alam lang nila, parusa, higanti, galit. Judgment should no longer be the kinakatakutan and panakot kasi dumating na si Jesus. Following Jesus brings you to trouble. And I want you to be very attentive to this. Nakaka 1/4 na tayo ng message. Gusto nyo pa, ha? Following Jesus brings you to trouble with those who follow the Pharisees. Expect it. Because they did it to Jesus, they will do it to the followers of Jesus. Huwag kayong magtaka. Matthew 10:34-40. At sabi ko, pansinin natin ito dahil ito ang isa sa least understood teachings of Jesus. Pay attention. Sabi ni Jesus, do not think that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace. I came to bring trouble. Can you imagine that? Paano nasabi yan ni Jesus? Literally, yung trouble dyan means a sword which cuts, which divides. Sabi ni Jesus, I came to cut, to divide. I have come to make this happen. Eto na. A son will turn against his father. A daughter will turn against her mother. A daughter-in-law will turn against her mother-in-law. Even members of your own family will be your enemies. Your uncle, your auntie, your cousins, your in-laws, they will be your enemies. I have come to make them your enemies. To divide you from them. What could Jesus mean? Simple. Pharisees opposes Jesusness. Whoever is in Jesusness will be opposed by those who are in Pharisees. Whoever is in grace will be opposed by those who are in the law. A son who insists on the law, on Pharisees, will turn against his father who believes in grace, in love, in Jesus, and Jesusness. A daughter will turn against her mother in the same reason and for the same reason. A daughter who insists on the law, on Pharisees, will turn against her own mother who believes in grace and love. A daughter-in-law will turn against her mother-in-law for the same reason. Even members of your own family who insist on the law and Pharisees will be your enemies when you believe in grace, in love, in Jesus, and Jesusness. Sabi ni Jesus, don't be surprised. I told you beforehand, this is what will happen. Expect it. Matthew 10:34-40, sa pagpapatuloy. Those who love their father, and I have parenthetic expressions here, parenthesis mine. Those who love their Pharisaic father or mother more than they love me are not worthy of me. And those who love their Pharisaic son or daughter more than they love me are not worthy of me. Those who will not accept the cross, meaning the suffering, when there is this Jesusness versus Phariseeness issue,
that is given to them when they follow me are not worthy of me. Those who try to keep the Pharisaic life that they have will lose it. But those who give up their Pharisaic life for me will find true life. Whoever accepts you also accepts me, and whoever accepts me accepts the one who sent me. Ibig sabihin ni Jesus, pag nireject niya kayo because of me, they are rejecting me. Don't deal with them. I will deal with them. Will the religious, scripture reading, verse throwing Israelites listen to Jesus? Open their hearts and minds to the good news of Jesus? Balik tayo sa kwento. Yung kanina pa, yung sinabi niya yung prophecy. Luke 4:29. Jumping up. Hindi man lang standing up. Jumping up, they mobbed him and forced him to the edge of the hill on which the town was built. They intended to push him over the cliff, but he passed right through the crowd and went on his way. When people do that to you now because of Jesus' expect it. They did it to Jesus. But Jesus passed through them, so will you. The first public sermon of Jesus resulted in anger, in violence by the Jews. Scripture reading, law-crazed religious zealots respond with violence. They weaponize the very verses they read to attack Jesus. And they stone Jesus and the teachers of Jesus'. Jesus said that. Expect it. Acts 7:51-52. You stubborn people. The Israelites to, You are heathen at heart. Para kayong mga pagan ng puso nyo. And deaf to the truth. Must you forever resist the Holy Spirit? That's what your ancestors did. And so do you. Name one prophet your ancestors didn't persecute. Yan ang ginagawa ng mga Israelites. Persecuting the true messengers of God. The people of the book, people who stand on scriptures and verses, could be the most stubborn, blind, and violent. And they could so easily weaponize verses para ipambato. So simply examine whose side you are on right now. Are you on the side of Jesus' or Pharisee-ness? Simple lang yan. Linawin nyo sa inyong sarili. The arrival of Jesus and the Holy Spirit brought major shifts in doctrinal tectonic plates. Hindi lang cosmetic ang changes na dumating sa Jesus. Tectonic. Foundational. Ito pa isang example. Mga gawa. Acts 10:9-48. Si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Nagkaroon siya ng isang pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Use your imagination. Parang may isang kumot nakabitin sa 4 na sulok, ibinababa mula sa langit. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop. Mga lumalakad, gumagapang, at lumilipad. In other words, mga unclean. Bawal kainin, sabi ng Jewish scriptures, ang mga hayop na ito. Kasama ng mga hito, mga alamang, mga sugpo. Kasama na dyan ang mga baboy, mga pork, at kung ano-ano pa dyan. No, ham, bacon, bla bla bla. Narinig niya ang isang tinig. Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat dapat kainin. So the voice from heaven, the voice of God, the voice of the messenger of God, the voice of the Spirit of God, saying, Pedro, kainin mo itong mga to. Sabi niya, ay naku, hindi po. Bawal yan sa scripture. Hindi ko pwede kainin ng anuman dyan kasi marumi. Sabi ng scripture namin. So according to the Jewish scriptures, according to the law, marumi. Muli niyang narinig ang tinig. Huwag mong ituring na marumi ang nililinis na ng Diyos. So, binago na ang status at ordinance about foods. Obviously. Tama. Pero hindi pa nire-revise yung scripture nila. At yung scripture nila ang nakatanim sa utak nitong si Pedro, kasi niya, hindi ko po kayo masusunod kahit ang boses galing sa langit. Kasi ipinagbabawal yan ng aming tradisyon at ng aming scripture. 3 ulit na nangyari ito. For sureness and emphasis.
Alam niyo sa Bible, pag inulit 3, ibig sabihin nun, masyadong madiin. Kayong holy, holy, holy. Hindi ganun ang pagsasabi doon sa kanilang original language. Sa atin yung parang saksakan ng holy. Ganun yun. Inuulit nila 3 times. So 3 ulit na nangyari ito. At pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kumot na yon. Tama na ang 3 beses. Susunod ka o hindi? At nagsalita si Pedro. Matapos ang ilang details ng kwento na ini-skip na natin. Ngayong kulubusang naunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siyang sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Kasi ang naging application ng kwento, may dumating, sinundo si Pedro para dalhin siya sa bahay ni Cornelius dahil ipinatawag siya ni Cornelius para magturo ng mga katuruan ng Diyos at si Cornelius ay isang Gentile, hindi Hudyo. By tradition, hindi pupunta dapat doon si Pedro. Pero sabi niya, ipinakita sa akin nung kumot story, kumot episode, na walang unclean sa Diyos. At kung walang unclean animals, therefore walang unclean tao, therefore hindi unclean ang mga Gentiles, therefore pwede ako makisalamuha. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Ito, nagpunta na siya doon sa bahay ni Cornelius. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. This is a big going out of the box. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino or anong scripture ang makakapagbawal na bautismuhan sila ng tubig? Jesusness is a move away from Phariseesness, from Jewism, from unjesusness. Nangyari dahil nagbukas at nagbago ng isip ang mga nananalig. Nagbago ng isip si Pedro. Sumunod siya. Sumama siya sa bahay ni Cornelius dahil naiintindihan niya yung mensahe nung kumot na may mga lamang tinatawag niyang unclean. But the Israelites were super stubborn. Acts 7:51-52. Then Stephen said, "You stubborn Jewish leaders." Si Stephen to, sabi niya, "You stubborn Jewish leaders, you refuse to give your hearts to God or even listen to Him. You are always against what the Holy Spirit wants you to do. That's how your ancestors were, and you are just like them. They persecuted every prophet who ever lived." Balik tayo sa Luke 4:21. Then he began to speak to them. The scripture you've just heard has been fulfilled this very day. Ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. And that was more than 2,000 years ago. Natupad na. Pero naudlot, maaga pa lang, naudlot na makalaya ang mga Israelites from the law. Acts 15:5-20. But some Pharisees had become followers of the Lord. Kita niyo, may mga Pharisees na nag-join sa church. Mga Christian sila. Ang tawag nila, yung Pharisees. They stood up and said, "Gentiles who have faith in the Lord must be circumcised and told to obey the law of Moses." Backsliding agad. Maagang-maaga pa, ibinabalik na nila sa law yung mga tao, pati yung mga Gentiles na kahit kailan naman hindi naging under the law. Pero naging follower ni Jesus, sabi niya, kailangan maging followers sila ng law of Moses. The apostles and the church leaders met to discuss this problem about Gentiles. They had talked it over for a long time when Peter got up and said, "Now, why are you trying to make God angry by placing a heavy burden on these followers?" Bakit natin ipapataw sa kanilang law? This burden was too heavy for us and our ancestors. Kahit tayo, ang mga ninuno natin, hindi natin nasunod. Tapos ngayon, ipapataw natin sa mga Gentiles who were not even under the law. So, dapat lang na ipailalim sila sa Pharisees. But we believe that we will be saved by the gift of undeserved grace, sabi ni Peter, from our Lord Jesus Christ, just as the Gentiles are. So para kay Peter, grace alone. Eto ngayon, si James, nagsalita. May meeting kasi. After they had finished speaking, James said, "I don't think we should place burdens on the Gentiles who are turning to God." So sabi niya, huwag daw bigyan ng burden. We should simply write and tell them not to eat anything that has been offered to idols. Burden yun. Because it's in the Leviticus, in the law. Works yun.
So burden actually, sabi pa niya, we should not give them a burden, pero actually, bibigyan niya ng Leviticus laws. They should be told not to eat the meat of any animal that has been strangled or what still has blood in it. Still, it's from Leviticus, from the law, from works, another burden. They must also not commit any terrible sexual sins. The sexual sins defined in Leviticus, in the law, which, when you apply to the time of Jesus, were the kind of sexual sins that were committed in the temple in pagan worship. So, pasok law. That early, pumasok uli yung law. Maaga pa lang, nag-backslide na ang Christianity into Pharisees. Ito ngayon yung tanong as we end this discussion. Kasama ba tayo ngayon sa usapang ito? Yes. Kasi nasangkot tayo sa Jesus Scriptures and Law when we entered Christianity. Kasi yung Christianity, nandun yung law. Kasama ba tayo sa mga mahihirap na dinalhan ni Jesus ng magandang balita, mga bihag na palalayain ni Jesus, mga bulag na bibigyan ni Jesus ng liwanag upang makakita, mga inaapi at palalayain ni Jesus, mga ililigtas ni Jesus? Yes! Kailangan natin ang Jesusness inside the Christian church. Kaya kailangan natin i-purify yung teaching ni Jesus, ihiwalay sa teaching ng iba-iba. Kasi isinangkot at nasangkot tayo sa Jewish Scriptures and Law. Sa mga baggage na yan. Kaya mga kapatid, mag-aral, manuri, mag-isip. Matthew 2:23-15, sabi ni Jesus, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and when you have succeeded in converting them, you make them twice as much a child of hell as you are." Grabing pag-uusap. Sabi niyo, kawawa kayo ha, mga teachers of the law and Pharisees. Pamisyon-mission pa kayo. Pero pag nag-mission kayo, masahol pa sa inyo ang nangyayari doon sa mga na-mission nyo. Twice as much a child of hell as you are. Ginagawa nyo rin silang judgmental, ginagawa nyo rin silang separatist, ginagawa nyo rin silang masyadong maselan, inilalagay nyo sila under the law at nagpapahirap din sila sa mga madadapuan nila. You make them twice as much a child of hell as you are. Again, si Jesus may sabi niyan, written by Matthew, not written by me. Yan ang mission of the Pharisees. Huwag kayong magsusupport ng mga ganyang mission. Itatali lang nila yung mga tao sa law. Buti na lang, isinangkot din tayo ni Jesus sa mga pinalaya niya. Kaya yung tinatawag na Great Commission, Matthew 28:19-20, "Go, make disciples of all nations." Sa wakas, nakasama tayo doon sa mimisyonin, all nations. "Teaching them to obey everything I have commanded you." So, yung command ni Jesus ang dapat ituro. Hindi command ng iba. Don't think na dahil lang nasa Bible yung command ng iba, command yun ni Jesus. Ang daming ang kumontra kay Jesus dyan eh. So linawin, salain. Anong command ni Jesus? Love. And surely when you do this, sabi ni Jesus, "I am with you always to the very end of the age." These are missions of Jesusness. Turuan niyo po kami, Ama, na mahanapan ng practical application sa buhay, sa pakikitungo namin sa kapwa, ang mga pinag-aralan ngayon nang hindi masayang. Turuan niyo po kami na makilala kayo ng lubusan, maihiwalay, mai-isolate ang Jesusness from Pharisees inside the Christian church. At mag-focus kami, Panginoon, sa inyong anak na si Jesus, na siya namang namatay, nabuhay na muli para sa amin, na siyang pinaniniwalaan namin at sa paniniwala namin sa kanyang kabutihan, sa kanyang ginawa, naliligtas kami from the law, from the punishment of the law, from judgment by the law. Magbulay-bulay tayo sumandali, mga kapatid. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito sa inyong personal na buhay?